Binisita ko po kahapon si dating Pangulong Duterte. At sabi ko po sa kanya, ay, unang-una, hindi siya, nahihirapan siya maggupit. Ito pa ha, hindi marunong magluto, hindi marunong magwalis, ay, hindi marunong maglaba, hindi marunong maggupit ng kuko. Kasi buong buhay na pala ay manicurista yung naggugupit ng kuko niya. So kahapon, sinabi sa akin ng gwardya, o ayan, may dalawang nail cutter, gupitan ko yung tatay mo ng kuko. Eh hindi din ako marunong maggupit ng kuko ng ibang tao. Ay, kaya ko yung kuko ko, pero pag kuko ng ibang tao, ay hindi ko magawa. So nahirapan ako na gupitin ang kanyang kuko. At dalawa yung nail cutter, so dalawa kami ng nanay ko, yung isang kamay niya nasa akin, yung isang kamay niya nasa nanay ko. Nakaganon siya doon. Nagugupit kami ng kuko niya. First time in my life, nagupitan ko ng kuko ang aking tatay. Meron palang tao na ganun, no, na hindi marunong maggupit ng kuko. Alam ko din, ayaw ng aking mga anak na maggupit ako ng kuko nila kasi nasasaktan daw sila. Kay puok daw kaayo ko kung maggupit o kuko na wala nang naiwan na puti. Lahat yan. Kasi ayaw ko, hanggang nandyan na yung laman. Kasi ayaw ko yung merong lampas sa lampas sa laman. Gusto ko talaga. Nasa dulong-dulo na talaga. Kaya yung mga anak ko, ayaw din nila magpagupit ng kuko sa akin. Kaya hindi rin ako marunong maggupit nung tama-tama lang na gusto. Depende, iba-ibang gusto ng tao sa kuko nila. So, yun. Ginupitan namin siya ng kuko. Tapos habang naggugupit ako ng kuko sa kanya, nakatingin siya sa akin. Tingin-tingin siya sa akin. Tapos sabi niya, alam mo, habang tumatanda ka, nagiging kamukha na talaga kita. Sabi niya sa akin. Tapos paulit-ulit niya sinasabi, alam mo, kamukha na talaga kita. Tapos sabi ko sa kanya, Papa, kamukha mo ako. So, sinong mas maganda sa amin ni mama ko? Ako o siya? Ay, sabi niya, mas maganda ka sa nanay mo. Pero sa totoo lang, alam nyo, lagi yan, di ba, na sabi nila, improvement of the race daw yan. Maganda ang nanay, mas maganda ang anak. Pero sa amin, hindi ganyan ang nangyari. Alam nyo po, mas maganda ang nanay ko kesa sa akin. Nasaan na yung... Yan. Okay, babay ka, ma'am. Yan. Kung ako ay 31 years old lang, ang nanay ko po ay 47 years old lang po. Wow. Teenage pregnancy po ang nangyari. Biro lang ha, baka meron na naman dyan mga ayaw umintindi at hindi pinipilit na mali ang nasabi. Yan po ang nanay ko. Kahapon, binisita namin si Pangulong Rodrigo Duterte. Masaya siya, nagtanong naman siya, in-update ko naman na siya. Ano nang mangyayari sa oath-taking ng mga nanalo sa Davao City, ano na ang oath-taking ng mga senators, at anong mangyayari sa July, sa August, sa September, sa mga kailangan namin gawin na trabaho sa Office of the Vice President at sa Davao City. Yan po ang mga updates. Pinaabot ko din sa kanya. Sabi ko, kung makapunta ka bukas, ay meron kaming rally para sa iyo. At invited ka. Marami sa ating mga kababayan sa iba't ibang lugar ng mundo darating bukas para magdasal, para magpasalamat, at para ipanawagan sa ICC na ibalik ninyo
ang aming pinakamamahal na Tatay Digong. Alam niyo po, kayong lahat ay nandito sa the Netherlands, sa iba't ibang bansa sa Europa o sa ibang continent. Dahil, bakit? Naghanap kayo ng oportunidad para sa sarili ninyo at para sa pamilya ninyo. Hindi po ba nakakalungkot yun para sa isang bayan na ang mga tao ay umaalis? Dahil unang-una walang trabaho. At kung meron ng trabaho na makita, ay kapiranggot yung sweldo. Walang pabahay na kaya na mga tao. Walang healthcare. Napakaganda ng healthcare ninyo dito sa Europa. Doon sa atin, alam nyo ba, di ba? Ang pamilya napupuno sa utang kapag nagkakasakit yung nanay, yung tatay, yung kapatid, yung anak. Nakakalungkot na gano'n yung bayan natin. Di ba po ba dapat ang pangarap natin, ang vision natin, ang plano natin ay papunta doon? Tubig pa, Dorpet. Kung ano yung nakikita at pinunta natin dito sa Europa. Pero hindi nangyayari yun. Dahil unang-una sa ating politika. Lahat na lang puro politika, lahat na lang puro dole out, lahat na lang survival ng isang politiko. At ang kanyang pamamaraan para siya ay ma-re-elect na naman, mabalik na naman sa pwesto, ma-re-elect na naman. Pero kung nakita mo ay napakabagal ng pag-usad ng bayan o kung meron mang nakikita na pagbabago sa ating bayan. Kaya napakahalaga, mga kababayan, na tinutulak natin ang ating mga leaders na ibigay ang karapat-dapat na serbisyo sa taong bayan at sa bayan. At ayun mga kababayan, no, ay sinabi po ni VP Sara dito sa kanyang speech yung about sa pagbisita niya nung isang araw kay dating Pangulong Duterte doon sa detention facility mga kababayan. At ayan, ibinuking po ni VP Sara na nahihirapan po si FPRRD na maggupit ng kanyang kuko mga kababayan. Kaya nung pagbisita nila ng kanyang mother doon ay binigyan sila mga kababayan ng 2 nail cutter ng gwardya at sila daw po yung sila yung naggupit ng kuko ni FPRRD. At yun nga po no, hindi po marunong maglaba, magluto, magwalis itong si FPRRD at lalong dito sa kanyang kuko mga kababayan ay hindi daw po marunong dahil buong buhay ni Tatay Digong ay nagpapamanukurista pala siya mga kababayan, no? Yun pala yung tagagupit ng kanyang kuko. At inamin din ni VP Sara mga kababayan na siya din ay hindi marunong maggupit ng kuko ng ibang tao, no? Kahit sa mga anak niya ay hindi po siya naggugupit dahil nagrereklamo daw itong mga anak niya dahil sa sobrang ikli ng kanyang pagputol mga kababayan ng kuko, no? Or yung paggupit ng kuko halos makita na yung mga laman ng kamay kaya yung mga anak niya ay ayaw magpagupit sa kanya at kayang-kaya niya daw na maggupit ng sariling kuko lang ni VP Sara mga kababayan. Yung ibang tao ay hindi po siya sanay. At kanya rin pong ipinanawagan mga kababayan, no, dito sa ating pamahalaan na ibigay ang lahat ng mga kailangan ng mga Pilipino mga kababayan kasi kanya pong nahalintulad, no, or nakita itong kanyang pagbisita doon sa Qatar na halos lahat nandoon na po
sa kanilang residence ID, mga kababayan, or national ID. Ayan, so nandun na lahat at parang gustong gayahin ni VP Sara, mga kababayan, ito, no? Kung siya na po yung magiging presidente ng Pilipinas, ay baka gayahin po ni VP Sara itong nito sa Qatar, mga kababayan, yung sistema ng governance dito sa Qatar, mga kababayan, na kung saan nandun na po sa isang ID lang, nandun na lahat, ang insurance, ang driver's license, at kung ano-ano pa, kahit yung utang daw, mga kababayan, ay makikita doon sa kanyang ID lang. Lahat na nandun na, mga kababayan, no? Hindi na po kailangan na lalapit pa doon sa congressman or sa mayor pag in case meron pong nagkasakit, no, hihingi ng tulong, lalapit at takbo doon sa mayor at sa congressman. Kaya baka gayahin ito ni VP Sara pag siya na po yung presidente, mga kabayan, ng Pilipinas. At totoo naman po ito, mga kabayan, no? Kahit sa Saudi Arabia, yung tinatawag doong ikama, no? Na lahat nandun na, lalo na pag ikaw ay may kasalanan or may nagawang krimen, ay napakadali lang pong hanapin kung or identify, no? Or ma-identify kung sino po yung may gawa ng mga hindi maganda doon, dahil natitrace na po siya doon sa ikama. Lahat nandun na. Pero dito sa Pilipinas, although meron na po tayong national ID, pero talamak pa rin po, mga kababayan, no, yung krimen dito sa Pilipinas. Unlike doon sa Saudi Arabia, talagang stricto po sila, mga kababayan, pagdating doon, no? At basta maganda yung sistema nila, unlike dito sa Pilipinas na may national ID na pero pahirapan pa, mga kababayan, no? Pahirapan silang i-implement yan, tapos talamak pa rin yung mga scammers, kahit yung SIM registration, parang wala namang nangyari, mga kababayan, no? Talamak pa rin po yung mga scam, yung mga lahat ng mga krimen, mga kababayan. Basta wala pa rin parang walang pagbabago, mga kababayan, iwan ko ba. At binigyan din po ni VP Sara, mga kababayan, no, itong kahalagahan ng mga OFWs na nakipagsapalaran sa ibang bansa at nawalay sa pamilya para po sa kinabukasan ng mga anak, mapaaral ang kanilang mga anak, at meron pang budget, mga kababayan, no, sa pamilya, may pang-aral sa kanilang mga anak. Kaya tingnan natin, mga kababayan, no, kung magiging presidente itong si VP Sara Duterte, kung matuloy itong kanyang mga sinasabi or mangyari itong kanyang mga sinasabi, lalong-lalo na itong healthcare natin, yung gobyerno natin na mawala yung mga corrupt, mga kababayan, no? So looking forward po sa 2028, no? At sana'y matuloy po si VP Sara na tatakbo sa pagka-presidente, mga kababayan. At kahit naman sa mga survey ngayon, talagang leading po itong si VP Sara, mga kababayan, no? Siya po yung pinagkatiwalaan ng lahat ng opisyal ng ating gobyerno ngayon, mga kababayan. Siya po yung pinakakuha ng pinakamalaking trust ratings at approval ratings, mga kababayan. So ano pong opinion nyo dito, mga kababayan, sa speech ni VP Sara Duterte dito po sa Daig, Netherlands? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.